Sinisilip na ang posibleng pananagutan ng PhilHealth sa nangyaring hacking sa kanilang ahensya. Babala ng DICT, huwag i-download ang mga nag-leak na datos dahil pwede kayong ma-hack. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Mismong Department of Information and Communications Technology at National Privacy Commission na ang nagkumpirma na datos ng milyon-milyong miyembro ng PhilHealth ang nakompromiso sa nangyaring hacking sa system ng State Health Insurer. Sa kanilang investigasyon, lumabas na lampas 700 gigabytes na datos ng PhilHealth ang hawak ngayon ng Medusa ransomware group. Sa 90% na nasuring datos, karamihan mga ID pictures, bank cards details at detalye ng mga empleyado at miyembro ng PhilHealth. Pati mga transaksyon na konektado sa claims ng members nakuha rin. Pangamba ng NPC, baka magamit sa panloloko ang mga ito. Is it enough to commit fraud? That alone, I don't think na enough siya. No? But coupled with additional personal information and additional documents, posible. Kasi may personal information ka na to start with. Tinablayan ng PhilHealth. Mag-fabricate sila ng claim, no? Pag natanggap naman yan sa PhilHealth, napakamasusi ng ating adjudication process. So, malalaman natin kung bogus yung claim na yan. Git pa ng NPC, pwede ring magamit ang datos sa iba pang modus, lalo't kinalat ito sa dark web at sa mga social messaging apps. Kasama rin sa mga banta ang pag-access sa bank details, credit cards at e-wallets ng mga nakuhanan ng datos. Pati paggagawa ng peking ID at paggamit nito sa pagrehistro ng SIM cards. They will try to monetize the information by selling the information to scammers, to phishers, na pwedeng gamitin yung mga datos na yon. Babala naman ng DICT, pwede ring ma-hack ang sino mang magda-download ng files na ikinakalat ng hackers. Yung mga curious na, nandiyan ba yung pangalan ko dyan sa listahan na yan? Andito yung listahan at pwede natin i-download. Naka-embed doon yung backdoor, naka-embed doon yung malicious software na pwedeng pumasok sa computer nyo once i-download nyo o once i-click nyo yung link. Ang NPC naman, sinisilip ang pananagutan ng PhilHealth. Kasunod ito ng pag-amin nilang expired ang kanilang antivirus software nang mangyari ang hacking. Possible administrative liability for failure to implement reasonable appropriate security measures. So administrative yon, fines yon. Tapos, under the Data Privacy Act, we're also looking at possible recommendations for criminal liability of negligence in allowing access to the personal information and possible concealment. Muling tiniyak ng PhilHealth na bukas sila sa investigasyon. Sa ngayon, naibalik normal na ang ilang online services ng ahensya. Pero payo nila, palitan na ang mga password, gumamit ng multi-factor authentication at i-monitor ang accounts. Huwag ding patulan ang mga kahina-hinalang tawag, text o email. Patuloy namang inaalam ng DICT kung sino ang mga nasa likod ng Medusa ransomware group. Sa mga nangangamba naman sa kanilang datos, maaaring magpadala ng email sa PhilHealth. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.